ang function hall ng isang eksklusibong resort sa Batangas ay punong-puno ng tawanan at kalansing ng mga kopita ng champagne. Nakatayo si Tito Gerardo sa pinakasentro. Sa likod niya ay isang projector na nagpapakita ng mapa ng mundo. 42 miyembro ng pamilya Castillo ang nagtipon para sa taunang reunion. Nakaupo ako sa likurang bahagi katabi ng nakababata kong kapatid na si Marco. Pinapanood si Tito Gerardo na masiglang itinuturo ang screen. May mga pulang tuldok na nagmamarka sa mga ari-arian sa 5 kontinente. Ang villa sa Tuscany, ang beach house sa Malibu, ang cabin sa Niseko, Japan, ang penthouse sa Singapore, at ang chateau sa kanayunan ng France. Bilang panganay na Castillo, nagsimula si Tito Gerardo. Ang boses niya ay dumadagundong sa awtoridad. Responsibilidad ko na tiyaking ang yaman ng ating pamilya ay maipapamahagi ng patas sa susunod na henerasyon. Ang pinsan kong si Vanessa ay napaupo ng tuwid, kumikislap ang mga mata. Sa tabi niya, si pinsang Brian ay abala na sa kanyang telepono. Malamang ay tinitignan na ang halaga ng mga lupa. Ang mga bakasyonang bahay na ito. Patuloy ni Tito Gerardo habang naglilipat ng slides na nagpapakita ng bawat lokasyon. Ay nasa pamilya na natin sa loob ng ilang dekada at ngayon ay panahon na upang opisyal na magtalaga ng mga may-ari para sa bawat isa. Naglabas siya ng isang tumpok ng mga dokumento. Inilatag ang mga ito sa mesa na parang mga baraha. Nagkusa na akong gumawa ng mga kasulatan ng pagmamay-ari. Ang bawat pinsan na higit sa 25 anyos ay makakatanggap ng ari-arian base sa kanilang ambag sa pangalan ng pamilya at kakayahang panatilihin ang mga ito. Pinunasan ni Tita Patricia ang kanyang mga mata. Gerardo, napakabukas palad mo talaga. Vanessa, anunsyo ni Tito Gerardo, sa iyo ang Tuscany Villa. Palagi mong pinahahalagahan ang kulturang Europeo. At ang negosyo mong interior design ay perpekto para mapanatili ang ganda nito. Tumili si Vanessa. Niyakap ang kanyang asawa. Sa wakas, magagawa na natin ang wine tasting event na matagal na nating plano, Brian. Sa iyo ang Malibu Beach House. Ang mga koneksyon mo sa showbiz ay magagamit ng husto doon. Kay Sofia ang Singapore penthouse. Bagay ang career niya sa finance sa lokasyon na iyon. Si Derek ang kukuha ng cabin sa Niseko para sa family ski trips. Tinawag ang sunod-sunod na pinsan. Bawat isa ay tumatanggap ng kani-kanilang titulo. Inabot ni Tito Gerardo ang mga dokumentong inihanda niya, kumpleto sa mga mukhang opisyal na selyo at notaryo. Napansin kong hindi binanggit ang pangalan ko. Wala rin ang kay Marco. Paano naman sina Ria at Marco? Tanong ni Marco. Medyo alanganin ang boses. Tumahimik ang buong kwarto. Ang ekspresyon ni Tito Gerardo ay naging kunwaring naaawa. Marco, Ria, kayong dalawa ay nagsisimula pa lamang sa buhay. Si Ria ay nagtatrabaho lang sa bahay bilang tech support o kung anuman iyon, at si Marco ay nag-aaral pa sa graduate school. Ang mga ari-ariang ito ay nangangailangan ng katatagan sa pananalapi, mataas na katayuan sa lipunan, at kakayahang mag-host ng mga bisita. Siguro pagkalipas ng ilang taon kapag mas establisyado na kayo? Dagdag ni Vanessa na may halong tawa. Halos hindi nga lumalabas si Ria ng apartment niya. Na-imagine niyo ba siya na nagmamantay ng villa sa Italy? Baka gawin lang niyang computer shop yun. Nagtawanan ng buong kwarto. Tumango si Brian na parang matalinong-matalino. Ang mga estate na ito ay kailangan ng mga taong nakakaintindi ng luho, yung kayang irepresenta ang pangalang Castillo ng tama, walang personalan Ria. Pero nagmamaneho ka lang ng 10 taong gulang na Toyota. Gusto ko ang sasakyan ko. Mahinahon kong sagot, syempre naman. Hija, sabi ni Tita Patricia na may pekeng tamis. Praktikal ka lang, pero ang mga property na ito ay nangangailangan ng higit pa sa pagiging praktikal. Kailangan ng pananaw, ng sopistikasyon. Ibinigay ni Tito Gerardo ang mga natitirang dokumento. Lahat kayo, kunin ang inyong mga papel, basahin, pirmahan,
At gagawin nating opisyal ito. Ang legasiya ng mga Kastilyo ay magpapatuloy sa mga tunay na nakaka-appreciate dito. Si Vanessa ay naka-FaceTime na sa mga kaibigan. Ipinagmamayabang ang kanyang bagong Italian villa. Si Brian ay nagkakalkula na ng kikitain sa renta. Si Derek ay nagpaplano na ng unang ski party. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula kay Attorney Catherine Morales, ang aking property holdings manager. Nakaposisyon na ang security. Dumating na ang legal team sa resort. Ready na kami. Pagbigay mo ng signal. Tumayo ako ng tahimik at naglakad papunta sa harapan ng kwarto. Tito Gerardo, kailangan kong sumingit. Kumunot ang noo niya. Naiinis sa istorbo sa kanyang sandali ng kaluwalhatian. Ria, naipaliwanag na namin. Siguro kapag mas may napatunayan ka na. Marami na akong napatunayan, kalmado kong sabi. Kaya nga pinapunta ko rito ang legal team ko. Paparating na sila anumang sandali. Legal team? Namutla ng bahagya ang mukha ni Tito Gerardo. Bumukas ang mga pinto ng function room. Unang pumasok si Catherine Morales. Bihis na bihis. Ang kanyang briefcase ay may tatak na RCM Property Holdings. Sa likod niya ay 3 abogado. Si attorney, Park para sa International Property Law. Si Ati Santos na humahawak sa European Estates. At si Attorney Chin na namamahala sa aking Asia Pacific portfolio. Sa likod nila, 2 security guard na naka-Amerikana ang pumuwesto sa mga pinto. Ano ito? Galit na tanong ni Tita Patricia. Ito, sabi ni Catherine, sa boses na malamig at propesyonal, ay isang cease and desist order laban kay Gerardo Castillo para sa mapanlinlang na pag-aangkin ng ari-arian at pamemeke ng mga dokumento ng pagmamayari. Sumabog ang bulungan sa kwarto. Humakbang paunahan si Attorney Park, naglalabas ng isang leather portfolio. Ginoong Castillo, namahagi ka kakatapos lang ng mga titulo para sa 7 ari-arian. Sa kasamaang palad, wala ni isa sa mga ari-ariang iyon ang pagmamayari mo o ng pamilya Castillo. Kalokohan yan, nanginginig na sigaw ni Tito Gerardo. Ang beach house ay naibenta noong 2019, singit ni Attorney Santos ng maayos. Kasama ang cabin sa Niseko, ang Singapore penthouse, at ang French chateau. Lahat ng ari-arian ay binili ng RCM Holdings, isang pribadong kumpanya sa real estate investment. Naglabas siya ng mga opisyal na titulo, bawat isa ay may selyo mula sa kani-kanilang bansa. Ang Tuscany Villa, binili sa halagang 2.1 million, Malibu Beach House, 4.3 million, Singapore Penthouse, $3.8 million. Lahat ng transaksyon ay natapos sa pagitan ng 2019 at 2022. Namutla si Vanessa na parang papel. Sino ang RCM Holdings? Ako yon, mahina kong sabi. Ria Castillo Matthews Holdings. Kumpanya ko, parang may dumaang anghel sa sobrang tahimik. Imposible yan, sabi ni Brian. Mahina ang boses. Walang ganyang pera si Ria. Sa katunayan, sabi ni attorney Chin, habang naglalabas ng financial documents. Si Miss Castillo ay isang senior consultant para sa Cybersecure Global. Ang taunang kita niya ay higit sa 450,000. Hindi pa kasama ang kanyang equity stakes sa 3 tech startups na itinatag niya. Ang personal niyang net worth ay humigit kumulang 118 million. Nakatingin sa akin si Marco ng nakanganga. 19 million. Halos 1 bilyong piso ang mga ari-arian ng pamilya Castillo, patuloy ni Catherine, ay naremata o na-foreclose noong 2019 nang bumagsak ang family trust dahil sa maling pamamahala ni Gerardo Castillo. Sa halip na hayaang ma-auction sa publiko, binili ni Ria ang lahat ng 7 ari-arian sa pamamagitan ng kanyang holdings company. Napaupo si Tito Gerardo sa upuan. Wala kang sinabi. Hindi ka nagtanong. Sinabi ko noong narimata ang mga property. Sabi ko, ang sabi mo sa pamilya, pansamantalang hindi magagamit dahil sa legal complications.
Hindi mo inamin na nawala mo ang mga ito dahil sa palpak na negosyo. Sinubukan kong protektahan ang reputasyon ng pamilya. Bulong niya, sa pamamagitan ng paggawa ng mga pekeng dokumento. Itinaas ni Attorney Park ang mga papel na ipinamahagi ni Tito Gerardo. Ang mga ito ay peke. Fraudulent notary stamps. Maling legal language. Ito ay krimen. Nabitiwan ni Vanessa ang kanyang telepono. Hindi namin magagamit ang villa. Hindi nyo kailanman nagamit. Yun ang libre, sabi ko. 5 taon na itong sa akin. Tumutuloy kayo doon bilang mga bisita ko. Wala kayong binabayaran habang ako ang sumasagot sa lahat ng gastos, buwis at maintenance. Gumuhit ang realisasyon sa buong kwarto. Bawat pinsan na nagbakasyon sa mga family property sa nakalipas na 5 taon ay nakitira pala sa mga bahay ko gamit ang pera ko. Bakit mo kami hinayaan? Tanong ni Sofia. Maliit ang boses. Dahil pamilya kayo. Simpleng sagot ko. Binili ko ang mga property para isalba, hindi para parusahan ang sinuman. Pero sumobra na. Si Tito Gerardo, hindi lang siya umangkin. Sinubukan niyang ipamigay ang pag-aari ko ng hindi ko alam. Tumingala si Tito Gerardo. Ang mukha niya ay parang tumanda ng 10 taon sa loob ng 10 minuto. Anong mangyayari ngayon? Binuksan ni Catherine ang kanyang briefcase. Nag-aalok si Miss Castillo ng 2 opsyon. Option 1. Lahat ng miyembro ng pamilya na gustong patuloy na gumamit ng mga property ay pipirma ng formal na rental agreements, market rate, standard terms, tamang dokumentasyon. At ang option 2? Tanong ni Brian, tatanggalan ng access ang pamilya sa mga property at pauupahan ito sa labas sa full market rate. Tumingin ako sa paligid ng kwarto. Sa mga pinsan ko may mga nahihiya, may mga galit. Lahat ay gulat. Hindi ako malupit. Hindi ko inaalis ang family vacations. Pero nililinaw ko kung sino ang may-ari ng ano. Ari-arian ko ang mga ito. Sinalba ko sila noong winaldas ni Tito Gerardo. Kung gusto niyong patuloy na mag-enjoy, gagawin niyo iyon bilang mga renter, hindi bilang owners. Umiiyak na si Vanessa. Sinabi ko na sa lahat na may villa ako sa Italy. Dapat pala ay verify mo muna bago ka nagmayabang. Sabi ko nang walang awa. Humakbang ang security guard habang ipinamamahagi ni Catherine ang mga tunay na rental agreements. Available ang mga ito para basahin at pirmahan. Mayroon kayong 2 linggo para magdesisyon. Tumayo si Tito Gerardo nang nanginginig. Ria, patawad. Akala ko pinapanatili ko lang ang legasiya ng pamilya. Pinapanatili mo ang ego mo, pagtatama ko. Hindi mo maamin na nawala mo ang lahat. Kaya nagpanggap kang may kapangyarihan ka pang ipamigay ito. Pero hindi kailanman naging iyo yan para ibigay. Hinawakan ni Marco ang braso ko. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Sa labas ng conference room, tinitigan niya ako. Devin, 18 million. 7 property sa 5 kontinente. Paanong hindi ko nalaman? Hindi ko ipinagsisigawan ang tagumpay ko, sabi ko. Nagmamaneho ako ng lumang Toyota kasi matibay. Nagtatrabaho ako sa bahay dahil may-ari ako ng 3 kumpanya na pwede kong patakbuhin kahit saan. Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko kahit kanino. Pero tinrato kanila na parang wala kang kwenta. Alam ko. At kaya nila natutunan ang totoo ngayon kung kailan pinakaimportante. Sa loob, binabasa ng mga pinsan ang rental agreements nang may panlulumo ang Tuscany Villa na akala ni Vanessa ay sa kanya. Ang Malibu House na inangkin ni Brian, 6,200 monthly. Mga presyong hindi nila kayang bayaran sa kanilang pamumuhay na puno ng utang at yabang. Nag-vibrate ang phone ko. Text mula kay Catherine. 3 pamilya na ang tumanggi. Ilalagay na namin ang mga property sa luxury rental sites sa susunod na linggo. Pinanood ko sa bintana habang sinusubukan ni Tito Gerardo na ipaliwanag kay Tita Patricia kung paano niya nawala ang lahat 5 taon na ang nakakaraan. Habang napagtanto ni Vanessa na naglaho na ang kanyang mga pangarap na wine tasting, habang nagkakalkula si Brian ng renta na hindi niya kaya, tumingin sa akin si Marco.
Okay ka lang? Ayos lang ako, sabi ko. At totoo iyon. Sa loob ng 5 taon, pinrotektahan ko ang pamilyang ito mula sa sarili nilang kapalpakan. Sinalba ko ang mga property na hindi nila alam na nawala na. At ngayong araw, sinubukan ni Tito Gerardo na ipamigay ang ari-arian ko na parang kanya. Tapos na ang palabas. Anong gagawin mo sa mga property? Papaupahan ng tama? Gagawing negosyo? Baka magbenta ng ilan? Tumingin ako sa kapatid ko. Pero ikaw, Marco, pwede mo pa rin silang gamitin ng libre. Dahil hindi ka kailanman nag-assume, hindi ka nagmayabang, at hindi mo ako minaliit. Niyakap niya ako, bagay na bihirang niyang gawin. Sorry kung tinrato ka nila ng ganoon, ako rin. Pero hindi nagsisinungaling ang papeles. Nakapangalan sa akin ang titulo. Akin ang mga property. At ang mga pekeng dokumento ni Tito Gerardo? Tumingin ako sa bintana kung saan kinukumpiska ng security ang mga pekeng papel. Ebidensya na. Yan ngayon. Natapos ang family reunion ng mas maaga ng 3 oras. Karamihan sa mga pinsan ay umalis agad, sobrang hiyang-hiya para manatili. Naiwan si Tito Gerardo sa isang sulok, mag-isa. Ang kanyang autoridad ay tunaw na. Ang kanyang reputasyon ay basag. Nanatili ako ng dagdag na araw para repasuhin ang rental agreements kasama si Catherine. 3 pinsan ang pumirma, yung mga totoong nagmamahal sa mga bahay at kayang magbayad ng patas na upa. Ang iba ay tumanggi. Sa sumunod na linggo, ang 7 kong vacation homes ay nailista sa mga exclusive rental sites. Dumagsa ang bookings mula sa mga executives, celebrities, mga taong nakakaintindi ng luho at nagbabayad ng tama. Ang Caldwell Family Properties ay naging kung ano talaga sila dapat ang investment portfolio ko at ang pamilyang minaliit ako bilang nagsisimula pa lang. Natutunan nila na ang pagiging establisyado ay hindi tungkol sa kung anong sasakyan ang minamaneho mo o kung saan ka nagtatrabaho. Ito ay tungkol sa kung ano ang pag-aari mo. At ako ang may-ari ng lahat. 3 buwan ang lumipas, dumating ang rental income reports. Ang Tuscany Villa pa lang ay kumita na ng 128,000 kada buwan mula sa isang tech CEO. Ang Malibu House ay nagpasok ng 35,000 mula sa isang film producer, Singapore Penthouse, Niseko Cabin, French Chateau. Ang bawat property ay kumikita na ngayon sa full market rates. Kabuuang kita kada quarter, 387,000. Ipinasa ko ang report kay Catherine na may note tungkol sa reinvestment opportunities. Sumagot siya agad. Property sa Barcelona. Available. Oceanfront. Maganda ang potential tumaas ang value. Tumunog ang telepono ko. Pangalan ni Tito Gerardo ang lumabas sa screen. Hinayaan ko lang itong mapunta sa voicemail. 17 beses na siyang tumawag mula noong reunion. Pare-pareho ang mensahe. Mga paumanhin, paliwanag, pakiusap na mag-ayos. Binura ko ang lahat nang hindi pinapakinggan hanggang dulo. Sinubukan ni Vanessa ang ibang paraan. Sumugod sa apartment ko nang walang pasabi. Ria, please. Nagkamali ako. Pwede ba nating pag-usapan ang villa? Kahit family discount lang sa renta. Hindi. Simpleng sagot ko at isinara ang pinto. Nagpadala si Brian ng formal na liham sa pamamagitan ng abogado niya. Inaangkin na ipinangako ni Tito Gerardo sa kanya ang Malibu property at kailangan ko raw to pa rin iyon. Sumagot ang legal team ko kalakip ang kopya ng mga pekeng dokumento at isang paalala na may kulong ang estafa at fraud. Hindi na muling nagparamdam ang abogado niya. Bumisita si Marco para mag-dinner. May dalang Thai food at totoong kuryosidad. Gaano katagal mo nang pinaplano ito? Wala akong pinaplano, sabi ko. Sa totoo lang, binili ko ang mga property para isalba sila. Hinayaan kong gamitin ng pamilya kasi akala ko yun ang ginagawa ng pamilya. Pero noong sinubukan ni Tito Gerardo na literal na ipamigay ang ari-arian ko, na parang imperyo niya ito na pwedeng paghati-hatian, doon ako nagdesisyon na tama na. Galit na galit ang mga pinsan. Hiyang-hiya ang mga pinsan. Pagtatama ko,
Ipinagmayabang nila ang mga property na hindi naman sa kanila. Gumawa sila ng mga plano base sa kasinungalingan. Hindi ko kasalanan yon. Dahan-dahan siyang tumango. Sabi ni Tita Patricia, sinira mo raw ang pamilya. Si Tito Gerardo ang sumira sa kredibilidad niya. Dinokumento ko lang. Tumunog ang email ko. Si Catherine ulit. Barcelona property secured. Closing in 30 days. Ang portfolio mo ay may 8 ng properties sa 6 na kontinente. Total value, 31.2 million. Napangiti ako. Iniisip ang lumang sasakyan sa parking space ko. Ang simpleng apartment na tinawanan ng mga pinsan ko. Ang freelance job na minaliit nila. Hayaan silang mag-isip ng gusto nila. Ang mga titulo ang nagsasabi ng totoo at natutunan ko na ang katotohanan ang pinakamagandang asset sa lahat sa labas ng bintana ko. Kumikislap ang mga ilaw ng lungsod. Sa isang banda sa Tuscany, may CEO na nag-enjoy sa villa ko. Sa Malibu, may producer na nag-ho-host ng dinner party sa beach house ko. Sa Singapore, may mga executives na nagsasara ng deals sa penthouse ko. Ang mga property ko, ang investments ko, ang imperyo ko na binuo ng tahimik habang tinatawanan nila ako. Gustong magpamana ni Tito Gerardo ng legasiya. Mali lang ang mga taong pinagbigyan niya at ngayon wala siyang nakuha. Habang nasa akin, ang lahat, perpekto ang ironiya, perpekto ang papeles, at ang paghihiganti ko, kumikita. Huwag hayaang ang ingay ng iba ang magdikta ng iyong halaga. Ang tunay na yaman ay tahimik. Ang tunay na tagumpay ay nasa papel, hindi sa post sa social media. Maging matalino, maging praktikal, at higit sa lahat, siguraduhin na ang pangalan sa titulo ay sa iyo.